Viewer discretion is advised. Si Oksana ay lumalaban para sa kanyang buhay dahil na rin sa nangyari sa kanya. Ngunit ang 18 years old na biktima ng panggagahasa ay nagpagulat sa Ukraine na nagbunga ng malawakang pag-uulat ng media sa loob at labas ng bansa at humantong pa sa malawakang protesta. Umaga ng March 10, 2012 sa lugar ng Mykolaiv, ito'y sa bansang Ukraine, may isang lokal na lalaki ang papunta sa kanyang trabaho at napansin nito na hindi umaandar ang kanyang sasakyan kaya nagpasya siyang maglakad na lamang. Sa kanyang paglalakad, madadaanan niya ang isang napabayaang construction site kung saan bigla itong nagulat nang makarinig ng mga sigaw. Agad naman niya itong binalita sa pulisya. Mabilis ang pagtugon ng mga pulis at natuklasan nila na may isang babae na nagngangalang Oksana na 18 years old at nakahiga sa isang malaking bunton ng basura. Siya ay mukhang pinahirapan, sinunog at iniwan na lamang para mamatay na may mga malulubhang sugat. Subalit lumaban ito sa lahat ng kanyang pagsubok na natiling buhay si Oksana nang siya'y natagpuan. Bagamat delikado ang kanyang kalagayan, nagdusa siya dahil sa init ng apoy na nagpakulo sa kanyang mga internal organs. Si Oksana ay napakahina na upang tumayo at ang mga sugat sa kanyang katawan ang nagpapabagal dito. Ngunit pinilit niya magsalita at ibinunyag niya isa-isa sa mga pulisya ang pagkakakilanlan ng lalaking nagsunog at nag-iwan sa kanya para mamatay. Ang pinagdaanan ni Oksana ay tunay na nakakatakot. Pinapakita na ang mga salarin ay handang gawin ng lahat para kumitil ng buhay ng tao. Ang kanilang mga aksyon na walang anumang kahabag-habag ay nagpapakita kung gaano kasama ang mga taong ito na tila ay mga ordinaryo ngunit kampon pala ng kadiliman. Ito ang uri ng kaso kung saan ang katarungan ay hindi kailanman tunay na magiging makatarungan. Si Oksana ay pinanganak noong June 11, 1993 sa munting bayan ng Luch sa Ukraine. Ang buhay ni Oksana ay hindi madali. Ang kanyang ina na si Tatiana ay mahilig uminom at may mga kaso ng pagnanakaw, kasama pa ng ibang mga bagay. Ang kanyang ama at amain naman ay parehas na kulong dahil sa adiksyon at may mga naunang mga kaso ng pagnanakaw at pagdala ng mga pinagbabawal na gamot. Makalipas ang ilang taon, ang ina ni Oksana ay hinatulan ng pagkakakulong dahil sa pagnanakaw. Pinakulong ang kanyang ina kaya tinulungan siya ng kanyang mga lolo at lola at nanatili siyang nakatira sa Luch. Nagsimula na si Oksana sa unang baitang at madalas siyang magnakaw. Kahit pa sa murang edad pa lamang, nagnanakaw siya mula sa kanyang mga kaklase at maging sa mga guro. Sa pagdating niya ng ikatlong baitang, nagpasya ang kanyang lolo na ipasok siya sa isang espesyal na boarding school. Sinimulan niya ito noong May 25, 2003. Maraming beses siyang tumatakas dito, ngunit lagi siyang binabalik. Kilala si Oksana bilang mapangahas at direkta sa kanyang mga pananalita. Ngunit kinikilala rin siya sa kanyang kabaitan na nagbigay sa kanya ng popularidad sa paaralan. Bagaman mayroon siya mga kaunting kahinaan sa pag-aaral at may mababang marka sa ilang subjects, natagpuan ni Oksana ang kanyang hilig sa mga arts. Sa edad na 18 years old, siya ay hindi na nag-aral at nagsimula ng magtrabaho. Ito isang karaniwang kwento para sa mga kabataan na naninirahan sa nayon kung saan ang mga oportunidad sa trabaho ay bihira. Ginugol ni Oksana ang kanyang mga araw sa paghahanap ng kasiyahan sa pag-inom ng alak gamit ang anumang pondo na maaari niyang mahanap. Madalas siyang tumakas patungo sa lungsod ng Mykolaiv, isang lugar kung saan maaari siyang magpahinga at makihalubilo sa mga kaibigan. Sa gabi ng March 9, 2012, si Oksana ay nagtungo sa Mykolaiv sa isang kilalang bar cafe. Ito'y upang ipagdiwang ang International Women's Day. Ang cafe na ito ay isang lugar na belong siya para sa kanya. Isang lugar kung saan kilala siya kahit ng bartender. Nang gabi na iyon, nag-enjoy si Oksana sa isang simple na pagdiriwang na may isang beer at isang juice. Bandang 1 a.m., pumasok sa cafe ang isang grupo ng kabataang lalaki at umupo sa katabing mesa ni Oksana. Sila ay pamilyar kay Oksana at napansin ang kanilang pagdating kaya lumipat siya upang sumama sa kanilang mesa. Winelcome niya ang mga ito at nakipag-usap tungkol sa mga pangyayari nung gabi na iyon. Ang mga lalaki ay si Yevhen, Maxim at Artom na lahat ay nasa kanilang 20s. Pinainom nila si Oksana ng mas maraming alak
Habang lumalalim ang gabi, di nagtagal, lubusan siyang nalasing. Makalipas ang ilang oras, lumitaw na bahala ang mga staff ng bar at ibang mga customer na nagmungkahi na baka mayroong hinalong ibang substance sa kanyang inumin na nagdulot sa kanya ng sobrang panghihina. Dahil hindi maayos ang lagay ni Oksana, inalok siya ng mga lalaki na magpahinga sa apartment ni Maxim. Sinasabi ng mga ito na doon siya ay ligtas at maaring magpahinga ng matiwasay. Gayunpaman, tanging si Artom at Yevhen lang ang naglakad kasama si Oksana patungong apartment. Si Maxim sa halip ay pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang at ginawa ang lahat upang makita ng maraming tao na nandun siya para magkaroon ito ng alibi. Si Maxim ay bahagi ng isang maimpluwensyang pamilya na may malalim na kaugnayan sa mga sektor ng gobyerno sa rehiyon ng Mykolaiv. Siya rin ay dating direktor ng isang utility company, isang papel na nagpapakita sa kanya ng pag-oversee sa supply ng enerhiya sa mga institusyon ng edukasyon at lokal na negosyo. Magkagayunman, sa kabila ng pagiging mayaman niya, ay hindi pumapayag si Oksana na makipag-date sa kanya. Nanatili lang silang magkaibigan at nagpapalitan ng mga mensahe. Pagdating sa apartment dahil sa sobrang sama ng pakiramdam, naupo si Oksana sa kama ni Maxim at ito'y inantok. Nang dumating si Maxim at nagkita-kita ang tatlong lalaki ay nagsimula na sila sa kanilang napakaitim na balak. Ang tatlong lalaki ay nagpatuloy sa pagpilit na maipasok ang kanilang sarili kay Oksana habang siya ay walang malay at nakahiga sa kama. Habang si Yevan ay umaabuso sa kanya, nagising si Oksana at nagpanik naman si Yevan. Lumaban si Oksana at nagsisigaw. Sabi ng mga kapitbahay, naririnig daw nila ang mga sigaw nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito inulat sa mga otoridad. Dahil sa sobrang panik ni Yevan, sinakal niya si Oksana. Malakas ang kanyang pagkakahawak sa leeg nito hanggang sa huminto na ang babae sa kanyang paggalaw. Sa paniniwala niya na kanyang natapos ang buhay ni Oksana, ay pinagpatuloy pa rin niya ang paghalay habang si Oksana ay nakahiga. Hindi na gumagalaw at inaakalang patay na. Nag-deliberate pa nga ang mga lalaki sa mga gagawin kay Oksana. Umalis sila Yeven at Artom upang maghanap ng isang lugar kung saan itatapon ang kanyang katawan. May alam sila na isang abandoned construction site para sa isang klinik. Sa palagay nila, ito ay perpektong lugar dahil ito ay isolated at close na. Habang pabalik ang mga lalaki sa apartment, nagsimula silang balutin si Oksana gamit ang kumot at mga pillowcases. Ngunit sa kanilang pagkabigla, napagtanto nila na siya ay buhay pa. Si Yevan ay walang atubiling kumuha ng isang lubid at inikot ito sa paligid ng leeg ni Oksana. Hinigpitan ito hanggang sa muling huminto ito sa paghinga. Pagkatapos, binalot muli siya ng pillowcase at kumot at dinala sa isang abandoned construction site. Sa kanilang pagmamadali na maglakad sa loob ng gusali, hindi sinasadyang nahulog si Oksana sa lupa at nagkaroon ng malakas na ingay. Ngunit walang tinig na narinig na nagpapahiwatig na siya ay wala ng buhay. Ito'y nagdala sa mga lalaki ng konklusyon na sila'y nagtagumpay sa pagpapatahimik dito. Binilisan nila ang kanilang kilos papunta sa kaloob-looban ng construction site at natagpuan nila ang isang malaking hukay, isang lugar na puno ng basura at iba't ibang mga kagamitan. Doon nilaglag ng mga lalaki ang katawan ni Oksana nang walang awa. Inihagis ito na parang isang gamit na wala ng pakinabang at pagkatapos ay hindi pa sila nakontento. Sinunog nila ang mga basura na katabi niya na nagdulot sa kanya para magmukhang nilulutong giant barbecue sa loob ng 10 mahabang oras. Si Oksana ay nakahiga sa bunton ng lumiliyab na basura at sa hindi inaasahang pangyayari ay nagawa niyang magsisigaw para humingi ng tulong. Bagamat paunti-unti lamang ay narinig pa rin ito ng isang lokal na lalaki na dumaan sa construction site na papunta sa kanyang trabaho. Sa loob lamang ng 4 na minuto, dumating ang mga pulis at tinulungan si Oksana na tumayo. Ngunit ito'y bumabagsak. Ang kanyang mga paa ay malubhang nasunog. Ngunit sinabi niya sa mga pulis kung sino ang gumawa nito sa kanya. Binanggit niya ang 3 lalaki, si Yeven, Maxim at Artom. Sinabi niya sa mga pulis kung paano si Maxim ay naging patay na patay sa kanya. Desperado na maging sila at magkaroon ng relasyon. Sinabi niya kung paano siya inaalok ni Maxim ng pera upang maging kasama siya pero tinanggihan niya. Sa huli lumabas na nagplano siya kasama ang kanyang mga kaibigan na si Yeven at Artom na magkaroon ng isang marahas
at hindi mortal na pagtatagpo sa kanya. Nagplano sila na lagyan siya ng droga at dalhin sa apartment ni Maxim, ngunit hindi daw dapat siya magising. Dinala si Oksana sa ospital sa isang kritikal na kalagayan. Hubad at nakabalot lamang ng damit ng isang pulis. Kita ang mga marka sa leeg dahil sa pagkakasakal dito. Ang kanyang mga sugat ay sobrang malubha na nag-iwan sa mga profesional ng pagkamangha dahil siya ay nakasurvive. Ang doktor na nag-asikaso ay nagpahayag sa lalim ng kanyang mga sugat ay kailangan mo maglagay ng matinding init na mahabang oras upang magkaroon ng ganitong pinsala na eksaktong nangyari sa loob ng 10 oras. Ang kanyang medical condition ay nakakalungkot. Ang mahabang pagkakababad sa bumabagang basura ay nagdulot ng malawakang pinsala kay Oksana. Ang ilan sa kanyang mga internal organs ay halos kumukulo sa loob niya. Si Tatiana, ang ina ni Oksana, ay nagbigay ng pahayag sa mga mamamahayag na sinasabi na si Oksana ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng intensive care. Sa simula, binigyan siya ng mga doktor ng 2% na pagkakataon na mabuhay. Ngunit ngayon ay bumaba na ito sa kalahating porsyento. Sinabi ng mga doktor na sa kanilang 30 years na karanasan ay hindi pa sila nakakakita ng katulad nito. Karaniwan, sabi nila, ang mga tao ay namamatay sa loob ng 2 hanggang 3 oras na pagkakasunog. Si Oksana ay may 55% burns sa katawan. Ibibigay ko ang lahat para sa kanya, ang aking balat, bato, anuman, basta mabuhay lang siya. Noong March 9, batay sa pag-identify ni Oksana, hinuli ng pulisya ang 3 lalaki. Gayunpaman, sa isang kaganapan na kinaangat ng kilay ng lahat, ay nagpiyansa at malaya ang 2 suspect na si Maxim at Artum. Ito ay kinabukasan lamang noong March 11. Ang desisyon ay malawakang binatiko sa Ukrainian media. Ayon sa mga ulat, ang mga individual na pinalaya sa piyansa ay tinatawag na mga masuswerteng individual, mga anak ng mga mataas na ranggong opisyal. Si Yevhen na direktang sangkot sa pagsakal kay Oksana ang tanging nanatili sa kustodiya. Noong March 12, upang mailigtas ang kanyang buhay, sumailalim si Oksana sa operasyon na kung saan kailangan putulin ang kanyang kanang braso. Kailangan nila itong gawin upang maiwasan ang impeksyon ng dugo mula sa malubhang mga sugat. Inalok din siya ng pagkakataon na makakuha ng special treatment sa Moscow. Ngunit, tinanggihan ito ng mga doktor dahil sa kanyang kondisyon na hindi siya maaring maglakbay kahit saan. Sa isang nakakapukaw na damdamin, nagpakita ng pagkakaisa ang komunidad. Mahigit sa 150 na residente ng Mykolaiv ang nagpakita ng kagandahang loob sa pag-donate ng dugo para kay Oksana. Umaga ng March 13, isang pangkat ng mga lokal na residente ang nagtipon para sa protesta sa labas ng gusali ng Central Department ng Pulisya. Sa pagpapakita ng kanilang galit, sinunog ng mga ito ang isang manikin na kumakatawan sa isa sa mga akusado. Galit na galit ang publiko at sa takot ng mga pulis sa mas maraming pag-aalboroto, muli nilang inaresto si Maxim at Artum sa parehong araw. Sa sumunod na mga araw noong March 15, sinailalim si Oksana sa medically induced coma at nilagay siya sa life support dahil sa mabilis na pagbagsak ng kanyang kalusugan. Sa isang desperadong pagpupumilit na mailigtas ang kanyang buhay, siya ay nilipat sa isang specialist burns unit sa Donk. Doon, siya ay dumanas na maraming skin grafts at surgeries para mailigtas ang kanyang binti. Ngunit ang kanyang katawan ay lubhang humina na. Sa kabiguan, noong March 29, si Oksana ay bumigay sa multiple organ failure, brain inflammation, sepsis, at severe pulmonary hemorrhage na humantong sa isang cardiac arrest. Sa kabila ng walang pagod na pagsisikap ng kupunan ng mga medikal ng mga 40 minutes, ang laban ni Oksana ay nagtapos bandang 7:30 ng umaga nang siya ay ihayag na patay na. Bilang tugon sa trahedya, isang malaking protesta ulit ang nangyari na nagdala ng tinatayang 10,000 na katao. Ang pagluluksa at galit ay naramdaman sa iba pang mga malalaking lungsod sa Ukraine. Ang tinig ng mga tao ay malinaw. Hinihingi nila ang agarang katarungan para kay Oksana. Sa gitna ng kalungkutan at galit, may ramdam na takot na dahil makapangyarihan at may koneksyon ng mga salarin, ang katarungan ay maaring makaligtaan at mga akusado ay maaring makalaya. Inilibing si Oksana na may puting damit at puting kabaong. Ito'y tradisyonal sa Ukraine para sa isang kabataang babae.
Ang mga kalsada ay puno ng mga nagluluksa at nagnanais ng katarungan. Noong November 27, 2012, ang korte ng Central District ng Mykolaiv ay naglabas ng hatol na nagsasabing si Yevhen ay tatanggap ng sentensyang habang buhay na pagkakabilanggo habang si Maxim ay nahatulan ng 15 years at si Artem ay binigyan ng 14 years. Binabanggit ng mga tao na ang mga sentensya ay hindi makatarungan para sa kanilang ginawang kahindik-hindik na krimen. Ang mga tao sa Ukraine ay hindi naniniwala sa batas dahil para sa kanila sa simula pa lang ay hindi na to nag-i-exist. Naniniwala sila na walang makakapigil sa karahasan laban sa mga kababaihan. Namatay siya ng walang kabuluhan, sabi ng isang kaibigan na nag-post ng balita ng pagkamatay ni Oksana. Ang mga lalaki na may koneksyon ay patuloy na mag-aakala na maaari nilang kitlin ang buhay ng tao at malamang na lagi sila makakatakas sa responsibilidad na ito. Ngayon, ang tanging kaginhawaan na lamang natin ay ang katotohanan para kay Oksana Makar. Ang sakit ay nagtapos na. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? May alam ka rin ba ng kaso na katulad nito? I-comment mo na yan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!